Ika-102 kabanata. Ang panalangin ng taong nagtitiis. Panginoon, pakinggan niyo ang aking dalangin. Ang paghingi ko sa inyo ng tulong ay inyong dinggin. Sa oras ng aking paghihirap ay huwag sana kayong magtago sa akin. Pakinggan niyo ako at agad na sagutin. Dahil ang buhay ko'y unti-unti nang naglalaho tulad ng usok. At ang katawan ko'y para ng sinusunog. Ako'y parang damong nalalanta na. Wala na akong ganang kumain dahil sa labis na pagdaing. Parang butot balat na lang ako. Ang tulad ko'y mailap na ibon sa ilang at kwago sa mga lugar na walang tao. Hindi ako makatulog. Ako'y parang ibon na nag-iisa sa bubungan. Palagi akong iniinsulto ng aking mga kaaway. Ang mga kumukutya sa akin ay ginagamit ang aking pangalan sa pagsumpa. Hindi ako kumakain. Umuupo na lang ako sa abo at umiiyak, hanggang sa ang luha ko'y humalo sa aking inumin. Dahil sa tindi ng inyong galit sa akin, dinampot niyo ako at itinapon. Ang buhay ko'y nawawala na parang anino, at nalalantang gaya ng damo. Ngunit kayo, Panginoon, ay naghahari magpakailanman, at hindi kayo makakalimutan sa lahat ng salinlahi. Handa na kayong kahabagan ang Zion, dahil dumating na ang takdang panahon na ipapakita nyo ang inyong kabutihan sa Kanya. Sapagkat tunay na minamahal at pinagmamalasakitan pa rin ng inyong mga lingkod ang Zion, kahit ito'y gumuho na at nawasak. At ang mga bansang hindi kumikilala sa Diyos ay matatakot sa Panginoon. At ang lahat ng hari sa mundo ay igagalang ang inyong kapangyarihan. Dahil muling itatayo ng Panginoon ang Zion, ipapakita niya ang kanyang kaluwalhatian doon. Sasagutin niya ang panalangin ng mga naghihirap at hindi niya tatanggihan ang kanilang mga dalangin. Isusulat ito para sa susunod na salinlahi, upang sila rin ay magpuri sa Panginoon. Mula sa kanyang banal na lugar sa langit, tinitingnan ng Panginoon ang lahat sa mundo, upang pakinggan ang daing ng kanyang mga mamamayan na binihag, at palayain ang mga nakatakdang patayin. At dahil dito, mahahayag ang ginawa ng Panginoon sa Zion, at siya'y papurihan sa lungsod ng Jerusalem, kapag nagtipon na ang mga tao mula sa mga bansa at mga kaharian upang sumamba sa Panginoon. Pinahina ng Panginoon ang aking katawan, at ang buhay ko'y kanyang pinaikli. Kaya sinabi ko, O aking Diyos na buhay magpakailanman, huwag niyo muna akong kunin sa kalagitnaan ng aking buhay. Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili kayo magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit, at gaya ng damit, ito'y inyong papalitan. Ngunit hindi kayo magbabago, at mananatili kayong buhay magpakailanman. Ang mga lahi ng inyong mga lingkod ay mamumuhay ng ligtas sa mga panganib, at iingatan niyo sila.